Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, panibagong online transaction sa DTI Camarines Sur, dakulang tabang sa mga kliyente kang ahensya. Pagrehistro ka mga e-bike naon sa siyudad kang Naga, nagpapadagos. Suporta kang lokal na gobyerno kang Naga sa Bureau of Fire Protection pinagsiguro. Soltero, naku ang mainanin buhay sa lawkang sedang residensya sa Barangay Sabang, siyudad ni Naga. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Panibagong sistema ang pinag-introdusir kan subagong aga kan Department of Trade and Industry sa Camarines Sur para mapagian ang kalakawan kang sa indang mga kliyente. Ini ang kadagdagan na online transaction sa DTI. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pag-filing consumer complaint as in business name registration online, ang enot na duwang sistemang pinag-adaptar kang Department of Trade and Industry na nagpagian sa kliyente kanasabing opisina. Kasabagong pagkaaga panibagong sistema na naman ang pinag-introdusir kang Department of Trade and Industry na susog ki DTI Provincial Director J. Ablan, mas makakapagian sa mga negosyante. Iniiyo ang Service and Repair Accreditation as in application for sales promotion permit na pwede nang gibuhon online. Duwa yan, addition of two. Kasi kung natatandaan nindo, dati nang online ang business name registration and then last year, pig-launch mi ang consumer complaint. So, itong service and repair accreditation, dagdag ito. And ang pang-apat, ini pong application for sales promotion permit. Huli kang digitalization na ini kang DTI Camarines Sur, dakulang kagianan subuot ang dadarahon kay ini sa mga kliyente na hali pa sa rarayong munisipyo. Kung halimbawa harayuon ka, outside of Naga ka, nasa coastal area like Caramoan or Presentasyon, imagine ang biyahe mo na maigdi pa. But because of this digitalization, cut short, talagang itong ease of doing business mapoprovide. Ang bagong sistema subot na ini sa DTI ang pinakaenot sa probinsya asin riyon asin posibleng sa Pilipinas. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tinawan importansya man ni DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan ang tabang na pinagdara sa saindang ahensya kan mainstream media na iyo subuot ang katuwang ninda sa paghatod ng tamang impormasyon sa publiko. Ginibo ni DTI Camsur Provincial Director Ablan ang sayang pahayag sa ginibong pagtiripon na ipinaapod kan DTI Camarines Sur para sa mga taga-media kasabay kan launching kang saindang QR code. Nakulaon na factor na dapat aram kang tao kung ano ang ginigibo ng mga programa kang gobyerno. Dahil baga mga complaints sa gobyerno, kesyo baka dahi nagtatrabaho, etc. But with you around, with you na partner mi haloy na sa pag-disseminate kang mga right and relevant information, naiiba ang notion ninda sa gobyerno. Di ba? And we would like to thank you for that. Kasi sa haluyon na panahon, dakulaon na partner ang media. Lalo na as emphasized a while ago by Madel sa pag-disseminate ng mga relevant and in close quotation, right information sa mga tao. And aram mo, dakulaon na factor. Kasi bago I was interviewed by Jello, dakulaon na factor ang pag-share ng right information. Kasi diba, with the social media, dakulo ng mga fake news na nagpo-proliferate. Correct? And I think, pagyaon sa itong inaapod na mainstream media, igwa ka mong way of doing quality control. That's why halos or zero ang nadi-disseminate na mga wrong information sa media, di ba? And if ever man may mga nasala, madali itong nako-correct dito. So, in other words, ang mainstream media is always the reliable. Sa iba pang Bareta,
3,000 na manlain-lain na klase ng e-vehicles ang pinaglalao mga mairirehistro sa lokal na gobyerno Canaga ngunyan sa nang taon. Susug kay Mr. Boboy Hernandez, Coordinator Canaga City Bike Board, may sigurado ng 500 na mairirehistro ngunyan na bulan na iyuman ang maatindir kan sa indang gigibuhon na road safety seminar sa masunod na semana. Padagos man ang pangapodan Canaga City Bike Board sa may mga e-vehicle sa Naga na iparehistro huli ta sisitaron sinda kan PSO o LTO kung daay masusunod ang nagkaperang patakaran sa pagkakaigwan ng e-vehicle na madalagan sa sentro Canaga. Ang pinoproject is 3,000. May naka-ready kami plate number digdi na i-register sa around 3,000. Anong advantage kung i-rehistro sa Naga? Ang advantage kasi ninda digdi, at least sa part po kasi kang PMP, pag nagkakos ng accident, then ninda ma-registered ang accident, kung may silang rehistro kang City of Naga. Then ninda ma-cause ng, sa report ninda, then ninda ma-compile kung ano ang ilalagay nila sa report. Pangalawa, para po ma-regulate naman ining mga e-bike na bisa Naga. Sa iba pang bareta, padagos na nakamonitor ang opisina ni City Administrator Elmer Baldimoro sa nagpapadagos na Business One-Stop Shop na matapos sa Enero 20, aldaw na Sabado, alagad bukas subuot ang Treasurer's Office para akomodaron ang mga negosyanteng malamag sa huring aldaw para asikasuhon ang sa indang business permit. Sa ngunya, nakikipagsabayan ang mga opisyal kan barangay sa pag-asikaso sa mga negosyanteng kaipuhan nin barangay clearance. So far po, kung mahiling nindo dyan, talagang kadakol na ang nagre-renew dahil po sa announcement na dahil siya may extend. So it will end on January 20. Ang January 20 po is Saturday, pero bukas po ang City Treasurer's Office, pati itong mga involved na opisina, plus ining mga barangay. So mahiling po nindo dyan sa baba, ang 27 barangay, igwa ng lamesa, na imbes na maduman pa kamo sa manlain-lain na barangay, ayaw na po digdi mismo sa city hall ma-issue ng barangay clearance. Sa pagbabalikan news break, soltero nako ang mayo na nin buhay sa laogkan sa iyang kwarto sa barangay Sabang, syudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpirmar ni City Administrator Elmer Baldemoro na pareho lang ang kahagadan na ayuda kan Bureau of Fire Protection na pinagahagad kan BFP Naga ng ngunyan igwang bagong City Fire Marshal. Kabali digdi ang gasoline allowance asin pangangaipo kan opisina na igwaman subuot tagamang pondo ang lokal na gobyerno kanaga. Same request man po, ang lokal na gobyerno po kang Naga, igwaman perming alokasyon na assistance sa Bureau of Fire Protection, pati ining ibang agency. Usually po, ang inagad nitong gasoline consumption, kang mga fire truck, and ibang pangangai po kang opisina. And may nakatagamo man po dyan, ang lokal na gobyerno kang Naga. Sa iba pang bareta, ang pakikipagkoordinar sa korte para makapagpaluwas tulos ng commitment order sa mga suspek na may kaso alagad mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang pinagigibok ang Naga City Police Office para mabawasan ang mga personang yaon sa saindang custodial facility. Ini ang naging simbag ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola kang Naga City Police Office sa luway-luway na pagdakol kan mga yaon sa police custody o rugnangon niya na pinahigot ang kampanya laban sa illegal na droga. Ang coordination naman namin dyan sa court doon sa issuance ng commitment order, ang dapat ay kung mayroon na silang kaso, kung wala naman piyansa, so i-commit sila sa district jail o VGMP para madiklag naman natin itong mga kulungan natin. Kasi sa ngayon, meron kaming 3 pa lang na standard na custodial facility. Pero sooner or later magkakaroon tayo karagdagan yung malapit na matapos na building doon sa may Almeida Highway. Sa police report, tulong sospek sa pagpapabakal asin paggamit subuot nin illegal na droga ang naaresto sa magkasuway na anti-illegal drug buy bust operation kan PNP Camarines Sur. Saro sa mga sospek ang nag-eedad 16 anyos. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paglawag kang taon 2024, sunod-sunod na naman ang darakupan ka mga personang padagos na nainvolto sa illegal na droga. Sa Baaw, Camarines Sur, arestado ang mga sospek na pinagbistong sinda alias J, 20 anyos, residente kang San Juan, Baaw, Camarines Sur, asin ang subot 16 anyos na si alias Emmy kang Zone 6, Barangay San Juan, Iriga City. Nakadulagman subot ang pinaka-target kang PNP na si alias Jomar. Sarong sachet ang nabakal ka mga operatiba, asin sarong plastic sachet ang na-recover sa mga sospechado. Sa Pili, Camarines Sur, sarong sachet man ang nabakal, 3 plastic sachet ang na-recover, asin sarong plastic sachet na partially open ang na-recover kan mga members ka Municipal Drug Enforcement Unit kan Pili PNP sa suspect na si alias Ronald, residente kang Zone 3, Barangay San Juan, Pili, Camarines Sur. Ang tulong suspect ang yaon ngunyan sa magkasuway na pangangataman kang Baaw PNP asin Pili Municipal Police Station. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, soltero na ko ang mayo na ninbuhay sa laog kang sa inang residensya sa Barangay Sabang, Siyudad ning Naga, kan suod mang Banggi. Nagbubuelta si Melvin Machado. Siyempre sa sobrang kaanuan ko, nasyak ako.
Garo ipinungka ko si payo ko duman sa plywood ming garo da ako makapaniwala ang pagmati ko garo guni-guni ko lang baga ngaya itong garo namalikmata lang ako sir. Sabi ko garo niya ko bako to si Carlo garo ang isip ko bako ni si Carlo. Di pinungka ko si payo ko garo pigpamati ko sa diri ko makulugan ako. Kasi yun po sir nagluwas ako. Pagparakuraw ko, nagruluwasan na si mga aki, pati si Agum, pati si Manugang ko. Tighiling ninda, yun na nga ito. Tapos nagluwas ako. Pag dumang ko sa, digdi sa portanan nagduman ako sa kataid mi, yutong duman ako nagparahang gulgul. Ini ang naging istorya ni Mrs. Arlene Dominguez kang LBC Puro, Barangay Sabang, Syudad kang Naga, sa naging reaksyon kamadiscobre na main ng buhay ang sayang 29 anyos na aking soltero sa loob kang sedang residensya, pasado alas 6 nin Banggi, Kasubanggi. Sa pagi kang istorya kan amigo kang biktima kinanay Arlene, may karelasyon subot ang sedang aki na nabadusan alaga da ipaaram kang pamilya kang babae. Ini man subot ang pinag-iiwalan kang biktima, asin kan karelasyon. Iyo po ko kailan siya po talagang dae. Pigsasabi niya duman sa ibang ibang tao duman sa barkada niya. Nguyan, inapot man itong barkada niya kung anong problema ni Carlo. Ang simbag duman da sa babae. Pero may da sindang nag-iiwan. Sinday na kinaya niya. Iyo po. Maging ang tugang kang biktima nagkumpirmar ng isyu sa karelasyon kaini ang pinaghihiling nindang rason sa pagkagadan kan biktima na pinagsadiri sana ang sitwasyon. Iba po yung bata. Tapos po, may po aram, karoon nagkakalabuan po sinda. Tapos, pag yaw po ito siya sa Laukang Harong, di po siya nagpaparagirong. Kaya masya sa mo yung sinasabi, masyang iniistorya, dawa kay mama, tapos kay papa, masyang iniistorya. Idinagdag pa ni Mrs. Dominguez na andam niyang dangugon ang anuman na problema kang sa iyong mga aki para matawanin giya, asin maibitaran ang arog subot kaining pangyayari. Nag-open man po kami sa kada sa muya. Ta para mapayuang ko sindang karahayan. Habuo ka tong sa arog ka na paagi. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nag-iimbitar ang lokal na gobyerno Kanaga sa mga gustong magdonar nin dugo sa gigibuhon na blood donation drive na mapuon sa aga. Susog Kisepyo Head Allen Riondanga, ang blood donation drive ang pinapanginutan Kanaga City Blood Council katuwang ang Bicol Medical Center Blood Bank. Obheto kaini na masumpayan ang nagkukulang-kulang na supply na dugo sa BMC Blood Bank. Ang gobyerno lokal ni Kanaga sa paagi po Kanaga City Blood Council katuwang ang Bicol Medical Center Blood Bank. Ang blood donation drive po ibang tema, ngunyang kaipuhan, dugo mo itabang. Ang nasambit po na blood donation drive, gigibuhon ta po sa City Hall grounds sa maabot pong Enero 12, asin 19. Parehong aldaw po ining Biyernes. Poon alas 8 nin pagkaaga, sagkod po alas 3 nin hapon. Ang katuyuhan po kaini iyon na mahipnuan ang nagkukulang-kulang po na supply ning dugo sa Bicol Medical Center Blood Bank. Pwede po magdonar ang isayman na 18 anyos pa itaas, may timbang na 50 kilos pa itaas, igwang marhay na salud, asin day po nagkahelan sa laog ning 2 semana. Pwede man po digdi magdonar itong igwang mga violations sa traffic rules and ordinances kang Naga bilang alternatibo sa multa. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.